Kung mayroon man akong kasalanan, pinakasalan ko yung asawa ko. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. First, dasal at saka trabaho. Hindi ako na-discourage. I still feel that if I cannot get justice here on earth, I keep on praying. Maybe I will get justice in heaven. Yun lang. Ano po ba ang punot dulo nito, sir? At ano po ang side ni Mayor Rama? Bago lang po yung pag-usapan natin, yung naging decision po ng ombudsman ngayong pong araw. Now, I was told about which wala pa ko'y kopya na Admar o MJ. I do not have a copy yet of this ombudsman na pinag-uusapan. Kasi pag uusapan natin yan na wala pa kong kopya, anong response ko? Diba? Pero kung ang tanong nyo, ano ba talagang nepotism? Kaya nga pinag-uusapan na namin yan ni Pastor Apollo Di Kibuloy dyan sa Isiminay. Saka mismo si President Digong, pinagtatanawan yan, bakit ako nagiging into this so-called challenge. Parang ganda yung intro nyo. I have to suffer. I have to be, hopefully, I will have my resurrection. Kasama ni Pastor Kibuloy. Wala naman akong dalawang kaso, yung preventive suspension ko. Wala rin yung kwentang kaso yun. Ito na naman yung pinag-uusapan na nepotism. Bakit ako magiging, wala naman akong malis, wala akong bad faith. Yung mga dalawang brother-in-law ko, yung isa, trabaho na ng City Hall, 2015. Yung isa, 2020. Kaya, sa akong pagtrabaho, MJ Admar, for 32 years, sa City Hall, wala ko isang relative by blood na talagang pinasok dyan. Kasi ayaw ko po nagagamitin yung pwesto ko just to favor. Ito naman yung dalawa, nandyan na yan. Nandyan na. Dalawang mayors na nga dumaan dyan. Saka sinasabi natin, kung mayroon man akong kasalanan, pinakasalan ko yung asawa ko. Kaya pagpakasal ko ng asawa ko, di naman tinabaho ng HR. Kasi nandiyan yung mga pangalan. Sinertify ng HR na dapat complied yun, yung requirement ng civil service, kasama na yung nepotism, pinarmahan nila, pinarmahan ng accounting, saka pa yung pinakalas. Alam mo, yung plantilla, lahat na lahat, yung 2,000 year na yan, 11,000 employees yan. MJ, di pa pwedeng iisa-isahin ko yan. Trabaho, actually, trabaho yan sa HR. Saka, sinabi ko na noon, trabaho yung kung talagang para hindi tayo magtatamaan ng nepotism, dapat trabahoin nila. As I told you, itong mga pangyayari sa akin, aywan ko, talagang hinahanap yung ulo ni Juan Bautista na si Atty. Michael Lopez Rama. Sir, kasi kung Yes, sir. for the sake of conversation, kung tinuod yun nga quote-unquote itong binibintang na po sa inyo na nepotism, baka pag sinuri ng ombudsman ang lahat ng mga lingkod bayan from the top sa ilalim, baka maubos lahat sa issue ng nepotism. Ba't kayo lang po nasisingle out? Ito ko naman, MJ, Admar, na I will be demanding from them. Alam mo bakit? Iba HR din ako noon. Personal manager po ako eh. Mahalaga ng isang tao yung trabaho. Bayan natin yung trabaho, mahalaga yun. Kaya nga sabi ko, ano ba mangyayari? Pinakasalan ko yung asawa ko, ano ba mangyayari? Tapusin
ipuputol yung employment nila, nandun na yun sila. Andyan na sila. Hindi ko naman sinasabi ng HR na ituloy nyo, na hindi nangyayari dyan wala akong mali, walang bad faith, walang akong gross negligence dyan. Hindi ko naman pwedeng, I'm a mayor, I'm not expecting to be doing one by one, 11,000 personnel yan. Isa-isa yan. Isang plantilla yan, 15 names yan in one plantilla, in one piece of rectangle. Tapos, imagine mo, 11,000 yan. Kaya ayaw ko naman na ang prayer ko lang dyan, MJ, saka Admar, tingnan naman nila. Pakinggan nila yung sinasabi ng mga lawyers ko. Andyan lahat. Yung justification, yung at hindi ako dapat magiging in trouble, nandun lahat. Sir, sa timing din ng paglalabas kasi wala po kayong hawak na kopya, ang media reports po ninyo nalaman at media po ang nakakuha ng kopya ng ombudsman ruling, ngayon din po kayo nag-file ng kandidatura. Kung timing ang pag-uusapan, Mayor, kaduda-duda po ba? Hindi na ako mag-a-add dyan, MJ. Dami-dami ng similarities. Maraming similarities. Pero mayroon pa naman Supreme Court. Mayroon pa. Saka I wish Comelec, kung nakikinig sila, wag naman nilang I cannot be expecting na ako walang kasalanan. Saka I wish. Kasi imagine, ano bang, ito ba yung nakukuha ko na pinakasalan ko yung asawa ko na magiging perpetually disqualified at saka dinidismiss. Wala naman ako sadya dyan eh. Hindi naman ako bad faith. Walang malis. Hindi ko trabaho yan. Actually, trabaho yan sa HR. Upon my instruction, kung tinuloy nila, hindi na tinuloy, I cannot be responsible yung nangyari doon sa taas. Pagpirma ko, mayroon naman silang certification. At saka at the same time, may accounting. Saka pa ako magpirma. Mayor, maayong gabi. So, after po... Gabi yan, man. Opo, after nitong, halimbawa, matanggap nyo na ng lubusan, mabasa ninyo na ang desisyon ng ombudsman. Pero tuloy-tuloy pa rin po kayo sa inyo pong pagtakbo at sa pangangampanya, muling pagsuyo sa atong mga kaigsunan diha sa siyudad sa Subo. Yes. Kasi alam mo, pag wala kang kasalanan, pwede mo tingnan kahit sino. Pinuntahan ko na yung barangay 3 times. Pupunta na naman ako ulit. Para kung mayroong tanong, kasama ko yung anak ko. Siya yung loyal, siya na mag-explain. And if ever man, sir, meron na rin po ba kayong ibang plano? Ito ba yung final and executory na? Pero nabanggit nyo nga po, meron pang Supreme Court. So hindi Wala nyo pa. Opo, so hindi nyo pa nakikita na mare-resolba ito sa kasalukuyan kasi meron pa kayong tsansa sa Supreme Court. So, kaya ang mindset nyo ngayon, tuloy-tuloy yung laban. Tuloy ang laban. First, dasal at saka trabaho. Much less, tuloy ang laban. Padayon. Opo, nakatanggap po ba kayo ng mga mensahe mula sa inyong mga constituents? Marami. Ano po yung Marami po. Ano po yung kanilang pwede mong ma-share sa ating mga kababayan yung kanilang naging reaksyon at yung kanilang naging commitment po sa inyo, Mayor? In general, naawa po. Naawa in general. Saka hindi sila iiwan. Hindi ko naman sila iiwanan din eh.
Para sa hindi nakakaalam, Mayor, dyan po ba sa Cebu City, pag mga ganitong alam natin, itong mga kaso-kaso, lalo na pagpapalapit na yung eleksyon, dumarami yan eh. At ginagamit yan, no, ng mga magkakatunggali sa mundo ng politika. Ganyan din sa Cebu City, gamit na gamit itong mga isyong ganito para ibato yung putik sa kalaban sa politika. Sa totoo, kaya nga hindi ko lang sabihin yung mga pangalan, naging convicted na nga eh. Tapos, nag-run pa rin, nanalo pa rin, hanggang ngayon, nandyan pa rin. Alam mo yun, ito sa akin, bakit ako maging convicted dyan? Bakit ako maging perpetually and being dismissed? Ano ba to? Wala man akong kasalanan. Yung isa, nagiging payroll maker ako. I've been preventively suspended. Ito naman, totoo, wala pa rin akong kopya. Ano bang klaseng nangyayari dito? Nauunan yung newspaper, nauunan yung media, panghuli ako. Ito ba yung bago? Tsaka, Mayor, ito bang desisyon, tingin po ninyo, may kinalaman sa pagiging tapat po ninyo, pagiging stalwart po ninyo, Mayor, sa PDP laban? Naalala ko tuloy yung rally last February, nandun kami, nag-cover kami ng Mayor eh. Sir. Bakit hindi ka na-suspended? Ako na-suspended. Anyway, you're not elected. And of course, pinaka-importante, ito lahat, sinasabing, once the dust will be out and the thing will surface as what is the truth, basta ako naman, I have faith in God and I keep on working. Mayroon din akong belief. At the same time, my courage towards moving forward cannot be questioned. Mayor, may nagpapatanong Yes, sir. dito, constituent mo yata ito sa Cebu City. Sabi dito, paano na lang daw kung hindi kayo makatakbo sa eleksyon, wala na daw viable opposition ang mga Garcia dyan po sa Cebu? Hindi po pwedeng wala. Hindi po pwedeng mangyayari sa akin. Hindi. Alam ko, ang Diyos nandyan. Kaya Pastor Kibuloy, nagdadasal din para sa akin. Maraming magdadasal sa akin. Pag marami tayong nagdadasal, evil will not triumph. But pag righteous men do nothing, that is when evil will triumph. Kaya, pakisabi ng ating mga kaibigan na maaabot ng radio o yung television frequency nyo, Admar at saka MJ, pagdadasal nila ako. Pagdadasal nila yung partido namin. Lahat. Para walang matalo sa amin. Puro kami manalo. Sir, kaugnay po niyan, si Mandawi Mayor Jonas Cortez din ay dismissed na rin sa ombudsman. At pareha ko yung nasa headline ngayon. Para gayon din araw yata yung nalaman, yung pasya ng ombudsman. Kailan po mo personally, sir, ni Mayor Cortez? Iba-iba naman yung sa kanya, iba sa akin din, iba. But of course, I always sympathize kasi alam mo, hindi basta-basta pag nagiging elected ka, gaya ko, since 1992, wala akong hinto. Kahit na mayroong 3 years hiatus yun, yung napikos ko, natikas, natikas, tuloy pa rin. Pumupunta pa rin ako sa 80 barangays. Kaya, hindi basta-basta yung trabaho namin. Yan na ang aming filing. Ang daming tao yan, MJ. Kaya, Admar, kaya tingin ko natatakot yung kalaban ko. Dami yan. Oo nga, puro pa naman organic, Mayor. Oh. Taong bayan yung kasama niyo Kaya mismo. itong bayan yan. Palabas kami sa simbahan. Pag palabas ko, doon mo na makita ang daming tao na sumusunod sa amin papuntang Comelec. Ang dami.
Opo, Mayor, ano po ang... Kasama ko dyan, oh. Opo, ayan na, oh. Batang-bata, Yan silang Mayor. gamalo. Sir, nadadalaw po ba kayo ng mga taga-administrasyon dyan sa Cebu City? Hindi na. Ano po? Nadadalaw pa po ba kayo ng mga taga-administrasyon, mga DILG secretary, mga... Ako, wala na kasi. Wala na. Preventively suspended na ako eh. So, yung mga kaibigan, sa panahon lang ng ligaya, Mayor, pero sa mga hamon, walang ganon. Basta ako, yung filosofiya ko, Admar at saka MJ, politics will pass, friendship should last, then of course family ties, forever, eternal and everything. Ganun ako. Kaya yung I made a stand for Binay, I start with Binay. When I made a stand for Pastor Kibuloy, kasama ko si Pastor Kibuloy. When I made a stand for Duterte and Marcos, andun ako. Di ba? Ganun ako. Kaya ito ngayon, nangyayari sa akin, bahala na sila. Kung hindi sila nakaintindi ng sinasabing dapat kung mangyayari man, it's all be one. Hindi yung sinasabing ang English dyan, yung para bang fair weather friend. Kung mayroon ka, nandyan. Kung wala ka na, wala rin sila. Mayor, huli na lang, Mayor. Bilang isa pong Yes, sir. magaling na abogado, para po sa mga nanonood ngayon, ng mga nag-aaral ng abogasya, ano kayang mga lesson na kanilang makukuha, Mayor, sa inyo pong kaso ngayon sa Ombudsman at sa mga maaari pang appeal na inyo pong gagawin? Ano mga payo din po niyo, Mayor, sa mga future lawyer? Do not get discouraged. Yes, the rule of law is so divine. It is emanating from the divine law. And if and when, as you go on and see sacrilegious or blasphemous or what not na mangyayari na hindi mo naintindihan, hindi ito yung pinag-aaralan mo na pwede namang hindi dire-diretso at saka huwag kayo mag-discourage. Hindi ako nadi-discourage. I still feel that if I cannot get justice here on earth, I keep on praying. Maybe I will get justice in heaven. Yun lang. We say amen to that, Mayor. Sir, daghang salamat Yeah. sa imong panahon karong gabi una at amping-amping sa kanunay. Sige lang, ampo lang yun ta. Ampo. Kanya, ba mo muna ko, Senyor Santo Niño, Marcionas, all the saints, pray for us. Daghang salamat, MJ at Admar. Salamat sa tanan at mga kaila. Umabot sa inyong coverage. Salamat sa SMNI, Kingdom of Jesus Christ, and also regard to Pastor Apollo Kibuloy. Dagang salamat si Cebu City Mayor Mike Rama, mga kababayan, ang ating pong nakasama sa mga sandaling ito, kaugnay nga po dito sa naging desisyon ng Office of the Ombudsman.